Namumulang pisngi na tinakpan ni Alexa ang bibig ni Joshua at yumuko siya dahil hindi niya kayang salubungan ng nanunuksong titig ng mga kababaihan. Ibinaba siya ni Joshua sa sahig pagkatapos excited siya nitong inakay papunta sa counter. Excuse me miss, pabili ako ng pinakamahal na pregnancy test yung siguradong accurate ang resulta. Okay po sir. Magalang na sagot ng sales lady. Nginitian sila nito bago ito kumuha ng pregnancy test sa estante. Hinaplos ni Joshua ang impis niyang tiyan habang hinihintay nilang bumalik ang sales lady at paulit-ulit siya nitong hinalikan sa noo. I love you so much honey. Malambing at mahinang bulong ni Joshua sa kaliwa niyang tenga. Nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan nang maamoy niyang mabango nitong hininga at nang dumampi ang mainit nitong labi sa makinis niyang balat. Honey, pwede ba? Huwag mo akong lambingin dahil baka hindi ako makapagtimpi. At mahalikan kita kahit nasa public place tayo ngayon. Pabulong ng pakiusap ni Alexa sa asawa. Do it Alexa. Kiss me. Huwag mong intindihan ng mga taong nakatingin sa atin. Dahil hindi naman natin si kalili. Tsaka, asawa mo ako. Kaya pwede mo akong halikan kahit sang lugar. Nakangiting saad ni Joshua at kinindatan pa siya nito. Che! Inirapan niya si Joshua at pinitik na ang labi nito. Napatigil sila sa paglalambingan nang bumalik na ang sales lady sa counter. Sir, ito na po ang expensive pregnancy test. Okay, magkano to miss? 350 pesos sir. Inabot ni Joshua ang 500 pesos dito at hindi na nito kinuha ang sukli. Kinarga siya ni Joshua palabas ng butika. Gusto siya na niyang magprotesta pero hindi niya ginawa dahil kapag kinontra niya pa ang gusto ng asawa, lalo lang siya nitong kukulitin. Medyo malayo pa sila sa tarangkahan ng mansyon pero natanaw na ni Alexis si Sam. Nakatayo ito sa garahe. Nakasuot ito ng see-through na bestida habang hinihintay nito ang kanilang pagdating. Biglang sumama ang pakiramdam niya nang makita niyang atribidang babae na walang ginawa kundi ang magpa-cute sa kanyang asawa. Hi babe, saan ka nagpunta? Bakit hindi mo ko sinama? Nagtatampong tanong ni Sam kay Joshua. Masasaktan ko talaga ngayon ng babaeng to. Grabe, napakakapal ng mukha at nakapayakap pa sa ng asawa ko. At talagang hindi nahihiya. Nakasuot na nga lang naman nipis na bestida, hindi pa nagsusuot ng panloob. Galit na bulong ni Alexa habang bumababa siya ng sasakyan. Sam, lupayo ka nga sa asawa ko kung ayaw mo makatikim ng mag-asawang sampal. At pwede ba, magpalit ka ng damit? Dahil napakaaga pa para dyan sa outfit mo. Hindi ka ba nakakaramdam ng hiya? Pinagtitinginan ka ng mga trabahador dahil dyan sa outfit mo. Nakita na yung katawan mo. Puso't kaluluwa. At ikaw naman Joshua, di ba sabi ko sa'yo kagabi? Paalisin mo na si Sam dahil ayoko nang makitang pagmumukha niya dito sa loob ng pamamahay natin. Galit na sigaw niya. Alexa, huminahan ka. Bukas susunduin ni Marcus si Sam. Joshua, bakit kailangan mo pang iutos sa kaibigan mong pagpapalay sa babaeng yan? Siguro kaya hindi mo mapaalis dito sa asyenda si Sam dahil totoong sinasabi niyang may relasyon kayong dalawa, no? Galit na galit niyang tanong sa kanyang asawa. Alexa, I'm glad you know it. Hindi ako kayang paalisin ni Joshua dahil akong totoong mahal niya. At ikaw, pinakasalan ka lang ni Joshua dahil sa pera. Nakaismid na saad ni Sam. Sinungaling ka. Imposibleng pera ang... No, I'm not lying Alexa. Dahil totoong pinakasalan ka lang ni Joshua para makuha niyang 50% share nitong hasyenda. Ano? Naguguluhang tanong ni Alexa kay Sam dahil hindi na maintindihan ang sinasabi nito. Yes, Alexa. Pinakasalan ka lang ni Joshua para makuha niya ang kanyang mana. Dahil nakasulat sa last will and testament ng inyong mga magulang na kailangan niyong magpakasal bago mapunta sa inyong mga kamayang kayamanan na kanilang iniwan. At nakasulat rin sa last will and testament na kung hindi ka ni Joshua magkakatuluyan, mapupunta lahat sa charity ang mga ari-arian na iniwan ng iyong mga magulang at mawawala ng trabaho ang mga magsasaka na nagtatrabaho dito sa asyenda. Kaya naman Alexa, please lang ha, huwag kang umasta na para bang isa kang reyna na pinagsisilbi ng iyong hari. Dahil laro lang ang lahat ng to. Ngayon Alexa, kailangan mong tanggapin ang masakit na katotohanan na hindi ka talaga totoong mahal ni Joshua. Pera lang ang habol niya sa'yo at itong buong hasyenda. Alam mo ba kapag nakuha ni Joshua lahat ng kayamanan mo, magpapakasal na kami? Nang iinis na paliwanag ni Sam. Nang hina ang buo ng katawan at ang puso niyang mainit na tumitibok para sa asawa
ay biglang lumamig na parang yelo. Nagpipigil ang luha na tinitigan ni Alexa si Joshua at nakita niya ang lungkot at takot sa abuhin nitong mga mata. Gusto niyang paniwalaan ang emosyon na nakarehistro sa gwapo nitong mukha, ngunit hindi siya dapat magpalinlang sa kanyang nakikita dahil malinaw pa sa tubig na niloko lang siya nito. Ngumiti siya ng mapait at pilit niyang tinanggal ang bara sa kanyang lalamunan. Hindi siya iiyak sa harapan ni Sam at Joshua. Hindi siya papayag na maging kawawa at talunan sa harapan ng mga ito. Ngayong alam na niya ang buong katotohanan, ipinapangako niya sa kanyang sarili na kahit kailan, hindi siya papayag na maging masaya si Sam at Joshua. Dahil ang mga ito ang dahilan kung bakit umiiyak at nasasaktan ng puso't buong pagkatao niya ngayon. Totoo ba? Totoo ba ang tungkol sa kasunduan ng ating mga magulang na kailangan mo akong pakasalan para mapasakamay mo itong buong hasyenda at ang perang nakadeposito sa bangko? Paasit na tanong ni Alexa sa kanyang asawa. Gusto niyang marinig mula sa bibig nito ang masakit na katotohanan na ginamit lang siya nito at pinaglaruan. Alexa, please, listen. Isang sagot lang ang gusto kong marinig, Joshua. Oo o hindi. Putol niya sa sasabihin nito. Yes, but I love... Tumigil ka. Huwag mo nang dagdagan pang kasinungalingan mo. Now I knew the reason kung bakit excited na excited kang pakasalan ako. Dahil sa siyanda't limpak-limpak na salapi pala. Plus, bonus na ang iniingatan ko ng mahabang panahon ay kinuha mo lang sa pilitan. Bulyaw niya kay Joshua at lumayo siya sa tabi nito. Humarap siya sa mga magsasaka na nanood sa pagtatalo nilang mag-asawa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Alexa Marquez Maranan, ang legal na asawa ni Joshua Maranan. At ako ang bagong may-ari nitong hasyenda Maranan. Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na simula ngayong araw, magkatuwang na kaming dalaw ni Joshua sa pamamalakad nitong hasyenda. Gusto ko ring ipaalam sa mga kasambahay na ang utos ko lang at ang utos ni Joshua ang susundin ninyo dahil kami lang inyong amo, wala nang iba pa. Nagkakaintindihan po ba tayong lahat? Alexa, how dare you to say that? Galit na tanong sa kanya ni Sam, hindi ito sumasang-ayon sa bago niyang patakaran. Manahimik ka, Sam, dahil wala kang karapatan na questionin ng mga desisyon ko. Dahil ako ang tunay na tagapagmana nitong hasyenda. At ikaw, isa ka lang gutom na napadpad dito sa loob ng bakuran ko. Kaya kung ayaw mong ipadala kita sa burol, mag-impake ka na at umalis ka na ngayon din bago pa lalong uminit ang ulo ko. Alexa, what did you say? For your information, Alexa, wala kang karapatang paalisin ako dahil nagmamahalin kaming dalawa ni Joshua. Mangyak-ngyak sa galit na sigaw ni Sam. In your dream, Sam, kung mahal ka ng asawa ko, bakit hindi ka niya may pagtanggol? Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan dahil hindi mo naman ako lubusang kilala. I have all the rights dahil nasa teritoryo kita, Sam. Nakaapa ka sa pag-aari ko at para ka ng alikabok na palaging dumidikit sa asawa ko. At alam mo ba, Sam, pwedeng-pwede ko kayong kasuhan ni Joshua ng adultery. Pare-parehas kayong mabulok sa bilangguan. Galit na bulong niya kay Sam. Oo, galit siya kay Sam, pero ayaw naman itong ipahiya ng lubusan sa harapan ng mga magsasaka. No, hindi mo magagawa ang bagay na yun, Alexa. Dahil fiancé ko si Joshua at nangako kaming dalawa sa isa't isa na magsasama kami habang buhay. Sobrang sakit para sa kanyang mga katagang binigas ni Sam para yung matulis sa bagay na tumusok sa kanyang puso. Well, sigurado ka ba, Sam, na gusto mo talagang makasama si Joshua? At gusto mo ba talagang tumira dito sa Hacienda Maranan? Yes, gusto kong makasama si Joshua habang buhay. At gusto ko na ako ang maging donya dito sa loob ng mansyon. Makapalang mukhang saad ni Sam, talagang lumabas ng pagiging ambisyosa nito at masama nitong ugali. Okay, Sam, pagtrabahuan mo ang pagtira mo dito sa Hacienda dahil ang pagtira ng ibang tao dito sa bahay ko at lupain ay hindi libre. At kung gusto mong kumain ng masasarap araw-araw, magtrabaho ka, magbanat ka ng buto dahil kung patamad-tamad ka, mawawala ka sa gutom. Simula ngayong araw, hindi na libreng pagtira mo dito sa mansyon at lahat ng bagay na gagamitin mo ay dapat mong bayaran. Narinig niyang malakas sa pagsingap ni Joshua. Pinapahiwatig nito na hindi ito sumasang-ayon sa pagtatrabaho ni Sam sa loob ng mansyon. Wala na siyang pakialam kung magalit sa kanya si Joshua at Sam. Basta ang importante sa kanya, masaktan rin ang mga ito tulad ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Ano?
Gusto mo akong gawing katulong? No way! I won't do that. Anak akong isang business tycoon, tapos gagawin mo lang akong tagaligpit ng kalat mo? Asa ka pa? Nakaismid na saad ni Sam. Nag-flip hair pa ito at maarting naglakad sa harapan ng mga magsasaka. Gusto talaga nitong ibandera na sosyal itong kumilos. Ayaw mo ba talagang maging maid? Okay, mabilis naman akong kausap eh. Mang Raul, Mang Rigor, buhatin niyo ang babaeng to palabas ng hasyenda ko ngayon din. Napaupo naman si Sam sa semento nang kakargahin na ito ni Mang Raul at Mang Rigor palabas sa tarangkahan ng mansyon. Okay, sige. Pumapayag na ako magtrabaho. Huwag mo lang akong paalisin dito sa hasyenda. Inis sa saad ang babae. Okay, good decision, Sam. Bukas, ikaw ang magpapakain ng mga kabayo at ikaw ang maglilinis ng kwadra. Pakainin mo ng maayos ha, para hindi ka niya sipain. Malambing na saad niya. Inaasar niya si Sam na nakanganga dahil hindi ito makapaniwalang bukas maglilinis ito ng kwadra ng kabayo. Okay everyone, tapos na po ang pelikula. Pwede na kayong umuwi. At ikaw naman Sam, linisin mo ang master's bedroom at palitan mo ng sapin ang kama at punda ng unan. Dahil mamaya, may gagawin kami mag-asawa. At gusto ko rin ipaalam sa'yo na buntis ako. Kaya imposible nang matupad ang pangarap mong maging asawa ng asawa ko. Asya, sige. Maiwan na kita. Maglalambingan pa kaming dalawa ni Joshua eh. Bye-bye! Kinindatan pa niya si Sam bago niya inakay papasok sa loob ng mansyon ang hindi nakapagsalitang si Joshua. Oo, galit siya kay Joshua. Pero hindi siya papayag na maiwan ito sa tabi ni Sam dahil siya ang legal na asawa. Kaya dapat lang na nasa tabi niya ito. Ngayon Joshua, bibigyan kita ng pagkakataon na ipaliwanag sa akin ng lahat kung bakit nagawa mo akong lokohin. Malumanay na saad ni Alexa nang nasa loob na sila ng opisina ng asawa. Sa opisina na dinala ang kanyang asawa na soundproof ito, meron silang privacy at walang makakarinig sa kanilang pinag-uusapan. Lumuhod si Joshua sa harapan niya at niyakap ito ang kanyang mga binti. Alexa, hindi kita niloko at kahit kailan, hindi kita lolokohin. Dahil totoong mahal kita at ikaw lang bukod tanging babaeng nagpatibok nitong pihikan kong puso. Siguro nga, mali na itinago ko sa iyo tungkol sa last will testament ng ating mga magulang. Pero ginawa ko lang naman yun para pumayag kang paksalan ako. Dahil naisip ko na kapag nalaman mo na ikaw ang legal na tagapagmana nitong hasyenda, ay baka hindi mo na ako pakakasalan dahil mayaman ka na. Meron ka ng karapatan na gawin lahat ng bagay na gusto mo. Dahil nga ikaw ang tagapagmana. At ang isa pang dahilan kung bakit nagpursige akong paksalan ka, yun ay dahil iisip ko ang kapakanan ng mga magsasaka na mawawalan ng kabuhayan. Ang desisyon na ginawa ko ay para sa ikabubuti nating dalawa at para sa mga trabahador nitong hasyenda. Sa maniwala ka man o hindi, mahal kita simula nung ikaw ay walang taong gulang pa lamang. Alam mo ba, Han, nung bata ka palagi kitang pinagmamasdan tuwing naglalaro ka sa maisan at lagi kong sinusubaybayan ng iyong mga kilos dahil nagbibigay ligaya yun sa akin. Sa puso ko. At nung ikaw ay maging teenager na, sinabi ko sa aking sarili na ikaw ang pakakasalan ko at ikaw ang gusto kong mag-ina ng aking mga anak. Kaya pala nung 20th birthday ko, ay pinuntahan mo agad ako sa bahay. Dahil plano mo talaga akong asawahin at buntisin para matupad mo ng mga pangarap mo. Grabe ka talaga Joshua. Nag-effort ka talagang i-blackmail ako para lang matupad ang mga pangarap mo. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi mo man ako tinanong kung gusto ba ka ng pakasalan at kung gusto ko bang maging ina ng mga anak mo. Alexa, hindi na talaga kita tinanong kung gusto mo ba akong pakasalan o hindi. Dahil obvious naman na type mo rin ako. At nung gabi na nag-honeymoon tayo, alam ko na mahal mo ako. Saka don't worry honey, never na ako nakipaglapit kay Sam dahil hindi ko siya type. At ang totoo talaga, hindi ko fiancé si Sam. Inaanak siya ni mama at papa. Yun nga lang, na-inlove siya sa kagupuhan ko, kaya ini-imagine niyang ako ang fiancé niya. Lumundag ang puso ni Alexa sa tuwa sa kaalamang walang relasyon si Sam at Joshua. Pero kahit kinikilig niya ng puso niya, hindi niya pinahalata sa asawa. Dahil plano niya itong pahirapan naman para magtanda ito at hindi siya ang tipo ng babaeng mapaglalaruan at iyakin. Okay, sige na nga. Paano mo mapapatunayan sa akin na wala nga kayong relasyon ni Sam at hindi mo siya mahal? Napakalali naman ang tanong mo, honey. Wala bang mahirap? Siyempre, para mapatunayan ko sa'yo na wala kaming relasyon ni Sam
ay isisigaw ko sa buong hasyenda at buong mundo na mahal kita. Willing yun akong pakasalan ka kahit sang simbahan na gusto mo. At kapag ikakasal na tayo, si Sam kukunin kong maid of honor para magising na siya sa katotohanan na ikaw ang mahal ko at legal na tayong mag-asawa. Malambing na saad pa ni Joshua. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat.